Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential aspirant and Senator Manny Pacquiao urged various government agencies to halt its orders which aims to restrict the movement of unvaccinated Filipinos. In a statement, said the mobility of unvaccinated individuals should not be curtailed as long as they follow the health protocols. He added that the citizens should not be considered as criminals and not to prevent them from being able to go to work or do errands. Pacquiao said unvaccinated Filipinos should also not be forced to get jabs. Instead, authorities should properly explain the benefits of being vaccinated. Presidential hopeful Yodi de Guzman has the same sentiments. He said in his Twitter post that the no vax, no ride policy has no legal basis, adding that it violates the basic civil rights of the public. De Guzman also said that it will be difficult for transport workers to implement the said policy because they also do not have access to the database of vaccinated people. The use of fake vaccination cards might also proliferate because of this. Senator Panfilo Lacson, meanwhile, lambasted the DOTR for enforcing the no vax, no ride policy, saying it should not unfairly punish citizens when it cannot assure there is sufficient COVID-19 vaccines available to all. He says it's unfair if there are not enough vaccines even for the willing. Meanwhile, the camp of Ferdinand Bongbong Marcos respects the decision of the DOTR in the implementation of the said policy. The presidential aspirant spokesperson, Attorney Vic Rodriguez, said as they adhere and agree to these enhanced restrictions of unvaccinated persons, they are also urging the government to further expand and bring the vaccination program closer to the people, if possible, to their doorsteps. Manila Mayor Isko Moreno is also one with other Metro Manila mayors on the decision to restrict the movement of unvaccinated individuals. He said he already signed a related ordinance. Yes, we did that already, di ba, yung sa mga malls. Bawal ang unvaccinated sa mall. O ngayon na kapipirma ko lang ng ordinansa na malilimitahan yung mga unvaccinated. Magpabakuna na kayo. He explained that this policy is also for the protection of those who are still hesitant to get vaccinated. Other presidential aspirants are yet to comment on the issue. Ako po, hindi ako balingbing, hindi po ako tumatalikod kay Pangulong Duterte. Alam nyo guys, aminin naman po natin o hindi. Hindi ito po, hindi po sa pagmamayabang. Hindi po sa pagmamataas ng bangko, lahatin po natin ang DDS vlogger. Lahatin po natin. Overall, DDS vlogger, lahatin natin. Ako po ang isang katutak ang kaso na libel. Ako po ang mayroong libel case na isang katutak na hindi ko mawari kung kabilaan ng atin ko ng hearing ko saan ako pupunta pag-hearing. Sa loob ng isang buwan, ang inaatinan ko pong hearing, 4 o 6. At yung pagkakaroon ko ng libel, kaya nga nagkakaroon ako ng warrant puro libelous. Hindi ko po pinagsisisihan ho yun. Hindi ko po pinagsisisihan at yun ay ginusto ko. Ang sabi ko nga sa mga past live ko, kaligayahan ko ang mangupal. Kaligayahan ko ang mamwisit. Okay? Now, walang kinalaman si Pangulong Duterte sa mga pag-atake ko kung kani-kanino. Kahit kay Isko Moreno, wala siyang kinalaman, or kahit si Senator Bongo, kahit na sinong malapit kay Pangulong Duterte, walang kinalaman sa pagbakbak ko sa mga ibang personalidad. Okay? Now, kung yabangan lang din naman ang datingan, walang ibang vlogger na may tumatawag sa mga putang inang sila Trillanes, sila Laila de Lima, sila Drilon, sila Edsel Lagman, kung sinong Punsyo Pilatong mga ihod di puta, ginusto ko lahat yun. Bakit ko ginusto? Dahil ang gusto ko, iba ako sa mga nagbablog. At higit sa lahat doon sa pagbablog ko, never kong pinagkakitaan ang pagbablog ko. At hindi po ako sumasahod sa YouTube channel or sa aking mga Facebook page. Hindi ko po pinagyayabang yung mga pinaggagawa kong yun. Dahil ang sabi ko nga, uulitin ko, kaligayahan ko po
ang mambwisit. Now, may magsasabi, fake daw akong DDS, balingbing daw akong Duterte supporter, mga kupal. Kailan ba kayo sumulpot? Ha? Kailan ba kayo lumutang? Tapos sabihin ninyo, balingbing? Ha? Pinapatawan nyo ba ako? Ha? Ako hindi ko na kailangan sabihin ng katapatan ko sa kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Duterte. Dahil mula sa talampakan ko, solidong-solido ako na DDS, mga kupal. Ha? 2015, nagpatato pa ako niyan. DDS. 2015 pa yan, mga gunggong. Hindi pa tumatakbo si Pangulong Duterte. Wala pa kaming opisina sa MRRD. Sa Sullivan, wala pang opisina ng Sullivan. Nagpalagay na ako niyan. Tapos sasabihin ninyo, at hindi rin po batayan porque may ganyan na DDS. Ah, yung pagiging Duterte diehard supporter, hindi ko rin po pinagayabang yun. Ah, at yung nagsasabi na ako daw ay isang peking DDS at hindi daw supporter ni Pangulong Duterte, alam nyo kupal, mga ihudi puta kayo, hindi ko obligasyon magpaliwanag sa inyo. Ha? Ngayon, hahamunin ko kayo. Kailan ba kayo sumulpot? Ha? Kailan ba kayo sumulpot? Kailan ba kayo sumulpot sa Duterte movement? Nung nanalo na si Pangulong Duterte. Si Tipi, kailan ba sumulpot si Tipi? Kailan ba sumulpot yan? Nung nanalo na si Pangulong Duterte at dumikit ng dumikit kay Madam Moca para lang makasipsip, makahimod. Tapos sasabihin nyo, mga balingbing, mga DDS Yellow Group. Walang ganunan. Alam nyo, kung yan ang kalakaran ninyong ginagawa nyo, putang inang, pinapakita nyo lang na mga ulupong kayo. Mabibilang ang sinong original na mga DDS vlogger, mga kupal. Huwag tayo magpakaululan dito. Papakita ba natin ulit kung sino yung mga original na vlogger ng DDS? Buti nga kasama ako dun eh. Magpapakitaan pa ba tayo? At karamihan dito, wala na rin dito sa DDS. Magpapakitaan ba tayo ng mga litrato kung sino yung mga original na DDS? Pakitaan tayo. Sino? Si Tipi? Wala nga si Tipi rito sa mga original eh. Ayan. Nandiyan ba si Tipi? Hanapin nyo nga kung nandiyan ba si Tipi. Wala. Itong babaeng to, isang hudas to. Si Madam Maharlika. Yan, yung putang inang buriking babaeng yan. Yan ba pinagmamayabang yung vlogger? Halos mukha lahat yan oh. Nandiyan dyan ang mga original na DDS. Ayan oh, kasama pa nga mukha ko. Yan sila Bruce. Yan mga original. Sila Rio, yan. Nasaan ang mga mukha ng mga original dyan? Ng mga nagkasabing original na iba? Wala. Ang kalabang ko lang po dito ito lang po sa lahat pong nandiyan sa picture na yan. Iisa lang po ang buriki dyan, ito lang babaeng to. Si Maharlika. Yan lang ang putang inang babaeng niya na gaga, estupida. Yan lang ang putang ina, tapos yung buti nga wala yung supot dyan eh. Tapos magmamayabang, sasabihin original. Tigilan nyo nga katarantaduhan ninyo. Tigilan nyo nga yan. Tangina nyo. Alam nyo, kung hindi umatras si Senator Bongo, putang ina, Bongo pa rin ako ngayon. At kahit si Senator Bongo, walang inutos sa akin yan na mag-Isko Moreno ako. May sarili akong utak, may sarili akong pag-iisip, at may sarili akong buhay. Hindi ako pwedeng diktahan kung sinong politiko. Ano sasabihin ninyo? Inaway ko si Isko? Ngayon mag-i-Isko ako? Yes, binakbakan ko siya. Pero bakit? Alam nyo sa politika, hindi maiiwasan na ang sinusuportahan mo ay binabakbakan ng ibang kandidato at hindi rin maiiwasan na magbakbakan in social media.
At ang sasabihin ninyo, may kinanta ako na nag-utos sa akin. Yes, inutusan ako nun. Pinakita ko yung mga screenshot. Pinakita ko yung mismong Viber. But, sinunod ko ba yung utos niya? Hindi. Oh. Kaya tigilan nyo. Tigilan nyo yung kaplastikan ninyo. Magpakatotoo tayo. Tangina ninyo, magsasabi kayong peking DDS, peking ganito. Tangina ninyo, mukha nyo nga, di ko nga nakita eh. Nung mga activity namin noon eh. Nung para kaming mga tanga, na walang katiyakan na tatakbo si Pangulong Duterte. Kanya-kanya kaming gastos mula Baguio City, pababa ng Metro Manila. Kami gumagastos nun. Tapos sasabihin ninyo, balimbing. Kailan ba kayo sumulpot? Alam niyo ba yung paghihirap namin nun? Alam niyo ba kung anong naranasan namin nun? Alam niyo ba? Tapos kung makakuda kayo, balimbing, balimbing. Putang ina ninyo. Ako, nananatili akong Duterte diehard supporter. Pag sinabing DDS, walang DDS Marcos. DDS meaning Duterte diehard supporter only lang. Walang Marcos na nakalagay dyan. Mga puki ng ina ninyo. Bakit umangat si Bongbong? Dahil kay Mayor Sara. Bakit sino ba si Mayor Sara? Anak ng kasalukuyan Pangulo. Palihim na tinatraidor ni BBM si Pangulong Duterte, pero hindi niya maipakita kay Mayor Sara dahil takot din siya kay Sara. Kaya tigilan nyo yung mga banta, lalo na yung mga putang ina na nagbabanta na unsubscribe, unfollow. Putang ina ninyo, ba't hindi nyo gawin na lang? Hindi ko kailangan ng maraming subscriber. Kasi ako, hindi naman ako sumasahod dito. Hindi ako sumasahod dito. Hindi ko kailangan ng maraming dito, follower. Dahil ako, hindi ako patay gutom na vlogger. Lumalamon ako araw-araw, sobra-sobra nilalamon ko. Sa awa at tulong ng Diyos, busog ako araw-araw. Mayaman ako. Utang ina nyo. Mayaman ako. Hindi nyo alam, buong pag-aari ng Pilipinas, pag-aari ko. Magpakatotoo tayo, kung BBM kayo, magpaka-BBM kayo. Huwag nyong dalhin ang name ng DDS. Dahil walang DDS na Marcos. Tingnan nyo, DDS is Duterte only lang yan. Walang Marcos dyan. Kung may karapatan kayong magnangak-ngak at aakuin yung DDS, putang ina ninyo, puro kayo hausaw. Ako nagsasalita ako, isa ako sa original. At wala kayong karapatan na sabihan kami na balingbing. Kasi yung iba kasi yung nagbablog dyan, kinabubuhay, mag-vlog ng mag-vlog. Para lang may maikontem at para lang may maikita sa YouTube. Yan. Yung iba dyan ganyan, umaasa sa YouTube. Yung iba, hindi ko po nila lahat, Hindi ko po nila lahat. Hindi ko po nila, baka mamaya may magalit na vlogger. Hindi ko po nila lahat ng mga nagbablog ay umaasa lang sa vlog. Ang pinasasabi ko lang dyan na umaasa lang sa vlog, sa kita at sa sahod, yung mga tao na umaasa lang sa sahod ng YouTube. Na wala nang maisip kung hindi umasa, kung paano kumita. Ngayon, mga putang ina ninyo, kung ayaw ninyo akong marinig at ayaw yung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, na magnanakaw ang inyong kandidato, ang inyong pon, na inyong sinasanto, ay simulan nyo nang mag-unsubscribe. Mag-unsubscribe na kayo. Hindi yung may nalalaman pang magme-message pa sa akin na ganito, ganyan. Ay, Diyos ko po. Hindi ko po kailangan ng subscriber na para ako diktahan na wag mag-Isko Moreno. Mas gugustin ko pa si Isko kaysa sa mga putang inang kandidato nyo. Dahil yung kandidato nyo, tabingin na ang muka. Gurang na. Amoy lupa pa. Hindi na tumitigas ang bayag. At si Isko, medyo may pagkabagit spot, gwapo pa. Ang ina nyo, sumasakay lang kayo sa popular ni BBM. Hanggang popular lang naman. Wala naman may pagmamalaki. Ano yung pagmamalaki niya? Yung tatay niya matagal ng patay. Yung matagal ng tigok na inaagnas. Kung hindi dahil kay Pangulong Duterte,
Hanggang ngayon, hindi pa naililibing sa libingan ng bayani yan. Diyos ko po.